Ang pelikula ay nagsisimula sa taong 2027, halos 2 dekada matapos ipanganak ang huling bata sa mundo. Ang buong populasyon ng tao ay naging baog dahil sa mga hindi malamang dahilan. Dahil dito, nagkaroon ng digmaan at pandaigdigang depresyon, na nagdala sa lipunan sa bingit ng pagguho. Bilang resulta, bilyon-bilyong mga refugee ang tumatakas mula sa isang naghihikahos na bansa patungo sa iba pa. Sa taong 2027, ang Great Britain na lamang ang bansang nananatili. Ang pagiging isang isla nito at ang totalitarian na pamahalaan ay naging epektibo sa pagpigil sa mga desperadong refugee. Ang ilan sa kanila na nakakapasok sa hangganan ay inaaresto, ikinukulong, at minsan ay pinapatay. Ang eksena ay lumipat kay Theo Farron, isang dating aktivistang pampulitika na naging opisyal sa gobyerno, na nasa isang coffee shop sa London. Punong-puno ito ng mga taong nanunood ng balitang nagpapakita sa telebisyon. Napag-alamang ang pinakabatang tao sa mundo, isang 18 taong gulang, ay nasaksak at napatay ng isang baliw na kriminal. Habang ang lahat ay nagulat at nalungkot, tila walang pakialam si Theo sa balita. Kinuha niya ang kanyang kape at nagpunta sa pinakamalapit na istasyon ng bus. Ilang segundo lang ang lumipas. Isang pambobomba mula sa isang grupong tinatawag na Fishes ang sumabog sa coffee shop. Nagresulta ito sa maraming nasawi at nasugatan. Malalaman natin na ang Fishes ay isang militanteng grupo na ipinaglalaban ang mga karapatan ng mga imigrante at nais pabagsakin ng gobyerno ng Britain. Gayunpaman, tumuloy pa rin si Theo sa trabaho, na nagpapakita na ang mga ganitong pangyayari ay karaniwan na sa mundong ito. Ngunit kahit sa trabaho, lahat ay nagdadalamhati sa pagkamatay ng pinakabatang tao sa mundo. Naiinis si Theo dahil nais lamang niyang tapusin ang trabaho para kumita ng pera. Pagkatapos, nagpunta siya sa opisina ng kanilang manager at nagsinungaling na labis siyang naapektuhan ng pagkamatay. Sa pagkaawa ng boss, binigyan siya ng isang araw na pahinga. Lumabas si Theo ng opisina at sumakay ng tren. Ilang minuto ang lumipas. Bumaba siya sa isang malapit na istasyon kung saan nakita niya ang mga selda na puno ng mga ilegal na imigrante. Dumaan lang siya ng walang malasakit at nagtungo sa isang matandang lalaking nagngangalang Jasper na tila naghihintay sa kanya. Sumakay si Theo sa kotse ni Jasper, at nagpunta sila sa bahay nito. Pagkatapos ng ilang sandali, nakarating sila sa isang magandang cottage na matalino namang itinago sa kagubatan. Sa labas ng lungsod, ang asawa ni Jasper ay may karamdaman sa pag-iisip at ginugugol ang araw sa pagtingin sa mga pinutol na artikulo mula sa pahayagan tungkol sa mga krisis. Mayroon ding larawan ni Theo kasama ang kanyang dating asawa na si Julian at ang yumaong anak nila sa mesa. Maliwanag na ang dalawang lalaki ay matagal nang magkaibigan. Kinaumagahan, ipinagmamalaki ng matanda ang marijuana na itinanim niya sa likod ng bahay. Pinatikim pa niya si Theo ng kanyang bagong strain na may lasa ng strawberry. Pagkatapos, binago ni Jasper ang paksa at pinag-usapan ang Human Project, isang misteryosong organisasyon na sumusubok humanap ng solusyon sa problema ng kawalan ng kakayahang manganak ng mundo. Wala namang interes si Theo, at sinabi niyang kahit may lunas man sila, huli na para maisalba ang anuman. Ang mundo ay lubos ng nilamon ng depresyon na malapit ng maglaho ang sangkatauhan. Kinabukasan, bumalik si Theo sa kanyang trabaho sa Central London. Ang lungsod ay madilim at malungkot, na puno ng mga lumang istruktura at mga krimeng nagaganap sa bawat sulok. Sa labas mismo ng gusali ng kanyang opisina, biglang dinakip si Theo ng dalawang lalaki at itinulak siya papasok sa isang van. Tinaakpan nila ng tela ang kanyang ulo at dinala siya sa isang lihim na taguan. Doon, nalaman niyang ang mga lalaking ito ay mga miyembro ng teroristang organisasyong tinatawag na Fishes. Sa nakakagulat na twist, sinalubong si Theo ng leader ng grupo na si Julian, na siya rin palang kanyang dating asawa. Walang pakialam na kinausap siya ni Julian tungkol sa kung paano nagsisimulang sumali ang mga Briton sa kanilang kilusan para sa patas na pagtrato sa mga imigrante. Pagkatapos, inihayag ni Julian na kailangan niya ang tulong ni Theo upang makakuha ng transit papers para sa isang batang refugee na nais makarating sa silangang baybayin ng bansa. Idinagdag niyang maaaring makuha ni Theo ang mga dokumento mula sa kanyang pinsan na si Gary, na nagtatrabaho para sa gobyerno. Bilang kapalit, magbabayad ang Fishes ng halagang £5,000. Kailangan ni Theo ng pera dahil hindi sapat ang kinikita niya sa trabaho, kaya't pumayag siya ng may pag-aalinlangan. Pagkatapos nito, ibinalik siya ng mga tauhan ni Julian sa van. Iniwan siya malapit sa kanyang opisina, at sinabihang magkita sila ng isang lalaking nagngangalang Luke sa isang lokal na bar makalipas ang 2 araw. Kinagabihan, nagtungo si Theo sa kanyang pinsan na si Gary, isang ministro na nangangasiwa ng koleksyon ng sining mula sa mga nasirang lugar. Nag-imbento si Theo ng kwento tungkol sa bago niyang kasintahan na nangangailangan ng transit papers upang mabisita ang kanyang may sakit na kapatid. Sinabi niyang napakahalaga nito, kaya tinulungan siya ni Gary na makuha ang mga kinakailangang dokumento. 2 araw makalipas, nakipagkita si Theo kay Luke, ang deputy leader ng Fishes, sa isang lokal na bar.
Ipinakita ni Theo na nakakuha siya ng joint transit papers, na nangangahulugang kailangan niyang samahan ng batang refugee. Pumayag si Theo, ngunit humingi siya ng dagdag na bayad mula sa Fishes. Sa kanyang gulat, agad na pumayag si Luke at iniabot sa kanya ang litrato ng refugee bago umalis. Kinabukasan, nagkita si Theo at Julian sa labas ng Central London. Dinala siya ni Julian sa isang sasakyan kung saan naghihintay ang batang refugee na nagngangalang Key at isang midwife na si Miriam. Si Luke ang nagmamaneho, at agad silang nagtungo sa Canterbury. Sa kanilang paglalakbay, inatake sila ng isang armadong grupo. Agad na umatras si Luke at sinubukang tumakas. Ngunit sinundan sila ng dalawang lalaki na nakamotor. Isa sa mga ito ang nagpaputok at tinamaan si Julian sa leeg. Agad na sinubukang pigilan ni Theo ang pagdurugo habang si Luke ay nagpatuloy sa pagtakas mula sa mga humahabol. Sa kasamaang palad, habang tumatakas, napatapat sila sa isang police patrol car. Napansin ng mga pulis ang may sugat sa harap ng sasakyan at inutusan silang huminto. Alam ni Luke na hindi nila kayang takasan ang mga pulis, kaya't napilitan siyang barilin ang mga ito. Matapos patayin ng mga pulis, mabilis na tumakas ang grupo. Huminto sila ilang milya mula sa pinangyarihan. Ngunit sa oras na yon, binawian na ng buhay si Julian. Lubhang dinamdam ito ni Theo at naglakad palayo mula sa grupo upang ilabas ang kanyang emosyon. Ngunit hindi siya nagtagal sa pagdadalamhati dahil tinawag siya ni Luke, at nagtungo ang grupo sa isang ligtas na bahay sa isang bukirin. Pagkalipas ng ilang oras, nakarating sila sa isang bahay sa probinsya na mahigpit na binabantayan ng mga armadong miyembro ng Fishes. Si Theo ay naglinis ng sarili at narinig niyang pinag-uusapan ng grupo ang paghalal kay Luke bilang bagong leader. Kinagabihan, nilapitan siya ni Miriam at sinabing nais siyang makausap ng personal ng batang refugee. Ayaw man ni Theo, sumama siya kay Miriam papunta sa isang kamalig kung saan naghihintay si Key. Doon, inihayag na ang layunin ng refugee ay makarating sa silangang baybayin ng Britain upang sumakay sa isang barko na tinatawag na Tomorrow. Bukod dito, sinabi ni Julian kay Key na tanging ang kanyang dating asawa, si Theo, ang dapat niyang pagkatiwalaan sakaling may mangyari sa kanya habang nasa misyon. Ngayon napatay na si Julian. Nakiusap si Key kay Theo na tulungan siyang makarating sa misteryosong barko. Subalit, sinabi ni Theo na wala siyang alam tungkol sa misyon at tinangkang umatras. Bigla namang naghubad si Key. Ipinakita ang kanyang pagbubuntis. Nanlaki ang mga mata ni Theo sa pagkabigla habang unti-unting nauunawaan ang bigat ng sitwasyon. Matapos ang halos 2 dekada ng kawalan ng kakayahang magkaanak sa mundo, ang unang buntis na tao ay nasa harap niya. Sa wakas, naintindihan niya ang kahalagahan ng misyon at pumayag na tumulong. Pagbalik sa bahay, sinabi ni Luke sa lahat na maaaring mahanap at maaresto sila ng mga pulis anumang oras. Ipinaliwanag niya na kailangang baguhin ang plano ng pagdala sa batang refugee sa Human Project dahil sa insidente. Alam ng lahat sa bahay na buntis si Key, at ayaw ni Luke na malagay siya sa panganib. Karamihan sa kanila ay alam din na hindi kailanman tatanggapin ng ekstremistang gobyerno ang isang sanggol mula sa isang itim na refugee. Dahil dito, iginiit ni Luke na manatili si Key sa bahay hanggang sa siya ay manganak. Bagamat nag-alinlangan si Key, wala siyang nagawa kundi sumang-ayon. Gayunpaman, hindi inaasahan ang mga sumunod na pangyayari ng gabing iyon. Nakita ni Theo si Luke na inihatid ang 2 lalaki sa kusina ng bahay. Sila ang parehong mga tauhan na umatake sa kanilang sasakyan papuntang Canterbury. Dahan-daang bumaba si Theo at nakinig sa kanilang pag-uusap. Naungkat dito na si Luke pala ang nagplano ng pag-atake na pumatay kay Julian. Ginawa niya ito upang agawin ang kapangyarihan mula kay Julian at pamunuan ng Fishes sa isang digmaan laban sa gobyerno ng Britain. Balak nilang patayin si Theo at gamitin ang sanggol bilang isang pampulitikang kasangkapan upang makuha ang suporta ng masa. Sa pagkabigla, dali-daling umakyat si Theo, ginayos ang sina Key at Miriam, at ibinalita ang plano ng Fishes. Sinabi niyang kailangan nilang umalis agad. Agad namang sumang-ayon si Key, na si Theo lamang ang kanyang pinagkakatiwalaan sa sandaling yun. Tahimik nilang nilisan ang bahay, sumakay sa isang sasakyan, at tumakas mula sa farm. Ilang oras ang nakalipas, nakarating sila sa cottage ni Jasper sa labas ng Central London. Ipinakilala ni Theo si Key at Miriam sa kanyang matalik na kaibigan. Lubos na natuwa si Jasper at nagluto pa ng masustansyang pagkain para sa lahat. Habang hapunan, pinag-usapan nila ang tungkol sa Tomorrow, na nalaman nilang isang ospital na barko na nakamaskara bilang isang bangkang pangisda. Ipinaliwanag ni Theo na ang barko ay nakatakdang huminto sa Bexhill, isang kampo ng mga refugee malapit sa silangang baybayin ng Britain. Sa narinig, sinabi ni Jasper na may kilala siyang pulis na maaaring tumulong sa kanilang makapasok sa Bexhill. Ang pulis na ito ay regular na bumibili ng marijuana mula sa kanya. Sa kasamaang palad, kinabukasan, nagsimulang lumala ang sitwasyon. Nagising ang lahat sa malakas na alarma at agad na sinuri ni Jasper ang CCTV cameras. Lumabas na nakita ng Fishes ang mga bakas ng gulong papunta sa cottage. Kinabahan si Jasper at hinimok si Theo na dalhin agad ang kanyang mga kaibigan. Sinabi ni Jasper na mananatili siya upang pigilan ang Fishes hanggat maaari.
Binigyan niya sila ng direksyon patungo sa isang abandonadong paaralan kung saan naghihintay ang kanyang kaibigang pulis. Habang papaalis ang grupo, kalmadong pinakain ni Jasper ng lason ang kanyang asawang may sakit sa pag-iisip. Hindi nagtagal, sinalakay ng fishes ang ari-arian. Hinahanap si Theo. Natagpuan nila ang mga dokumento patungkol sa pagpunta ng grupo sa Bexhill. Sa huling pagtatangka napigilan sila. Nagbiro si Jasper upang makakuha ng oras. Ngunit hindi ito nagustuhan ni Luke at walang awang binaril siya sa ulo. Samantala, nasa gubat si Theo malapit sa lugar at nasaksihan ang pagsasakripisyo ng kanyang kaibigan. Lubhang nasaktan, ngunit mas nagkaroon ng determinasyon si Theo na tulungan si Key makarating sa Bexhill. Inakay niya sila sa sasakyan ni Jasper at pinaandar ito palayo. Tumigil ang grupo malapit sa ilang abandonadong gusali upang magpahinga ng gabing iyon. Kinabukasan, nagising si Theo at nalaman niyang malapit na sila sa isang abandonadong paaralan. Nakita niya si Key na nakaupo sa isang duyan sa labas, habang si Miriam ay nasa isa sa mga silid-aralan. Bigla silang nakarinig ng sirena at agad na lumabas ng paaralan. Hininto sila ng isang military vehicle, at ang driver nito ay inutusan silang huwag gumalaw. Napagtanto ni Theo na ito na ang pulis na binanggit ni Jasper, kaya sumigaw siya na si Jasper ang nagpadala sa kanila doon. Nang marinig ito, inanyayahan sila ng pulis na sumakay sa kanyang sasakyan at mabilis na dinala papuntang Bexhill. Walang ideya ang pulis na buntis si Key, at hindi rin siya interesado kung bakit sila patungo sa kampo ng mga refugee. Ilang oras ang lumipas, narating nila ang Bexhill, na mahigpit na binabantayan ng mga armadong sundalo. Binuksan ng pulis ang pinto at ipinaliwanag na may isang babaeng gypsy na nagngangalang Miriachi na naghihintay sa kanila sa loob. Siya ang tutulong sa kanila na makahanap ng matutuluyan at iba pang kailangan para sa magdamag. Sumakay ang tatlo sa isang bus na nagdala sa kanila sa puso ng kampo ng mga refugee sa Bexhill. Ngunit sa kritikal na sandaling ito, biglang pumutok ang panubigan ni Key. Napasigaw siya sa sakit, na nakaalerto sa isang pulis na malapit. Agad na nilihis ni Miriam ang atensyon ng pulis sa pamamagitan ng pagpapanggap na inaalihan ng espiritu. Sapat na ito upang makalusot sina Key at Theo, ngunit dinakip si Miriam. Ilang sandali pa, nakilala ni Key at Theo si Miriachi sa tabing kalsada, at inihatid sila nito sa kanilang silid. Kinagabihan, nagsimulang manganak si Key at nahirapan sa panganganak. Sa kabila ng sitwasyon, tinulungan siya ni Theo sa abot ng kanyang makakaya. Sa wakas, isinilang ang isang batang babae, ang unang tao na ipinanganak matapos ang 18 taon. Kinabukasan, isang malakas na katok ang narinig sa kanilang pinto. Binuksan ito ni Theo at natagpuan ng pulis mula kahapon kasama si Miriachi. Ipinaalam nito sa kanila na binomba ng fishes ang perimeter ng seguridad ng kampo. Bigla niyang napansin si Key na nagtatangkang itago ang isang bagay sa ilalim ng kumot at pilit na pinakita ito. Doon, nalaman ni Theo na alam ng pulis ang bounty sa kanilang ulo. Nagtutok ng baril ang pulis sa kanila at inutusan silang lumabas. Ngunit habang naglalakad sila palabas ng lobby, bigla silang sinurpresa ni Miriachi nang itulak nito ang pulis mula sa hagdan. Sinamantala ni Theo ang pagkakataon at dinampot ang isang malaking bato sa sahig. Pagkatapos ay inihampas ito sa pulis hanggang sa mapatay ito. Matapos ang insidente, inakay sila ni Miriachi sa isang eskinita kung saan maraming refugee ang nagtipon para sa isang protesta. Lumalala ang tensyon dahil marami sa mga nagpoprotesta ang may dalang mga assault rifle. Palihim na nakatakas ang tatlo at nagtungo sa isang underground canal. Ngunit bago nila marating ang kanilang destinasyon, biglang dumating ang fishes at dinakip sila. Pilit na kinuha ni Luke si Key at ang sanggol, at dinala sila sa isang gusali, habang naiwan sina Theo at Miriachi sa piling ng ibang fishes. Maya-maya, dumating ang British Army at walang habas na pinaputukan ang lugar. Nagkaroon ng kaguluhan sa pagitan ng fishes at militar, na nagbigay daan kay Theo at Miriachi na makatakas. Sinabi ni Theo kay Miriachi na hintayin siya sa kanal at tumakbo siya papunta sa gusali kung saan dinala si Key. Sa loob ng gusali, kasagsagan ng labanan at maraming bangkay ang nadaanan ni Theo. Sa wakas, natagpuan niya sina Key at ang sanggol sa ikalawang palapag at sinubukang ilabas sila. Ngunit pinigilan sila ni Luke, na nakikipaglaban malapit doon. Sa isang iglap, isang pagsabog ang yumanig sa lugar at agad na napatay si Luke. Sinamantala ni Theo ang pagkakataon at inakay palabas sina Key at ang sanggol. Habang sila ay naglalakad, napansin ng mga sundalo at fishes ang sanggol. Sa gulat at pagkahanga, panandalian nilang itinigil ang labanan at pinayagan silang makalabas. Ngunit ilang sandali lamang, nagpatuloy ang bakbakan kaya tumakbo sina Theo at Key palayo. Nakarating sila kay Miriachi, na gamabay sa kanila papunta sa underground canal. Naiwan si Miriachi habang sumakay sina Theo, Key, at ang sanggol sa isang maliit na bangka patungo sa rendezvous point. Habang nasa bangka, napansin ni Key ang mga mantsa ng dugo at kinabahan na baka siya ang nasusugatan. Ngunit sinabi ni Theo na ang dugo ay kanya, dahil nataman siya ng bala habang nililigtas siya. Labis itong ikinalungkot ni Key, ngunit nangako siya na ipapangalan ang kanyang anak kay Theo. Ngumiti si Theo sa narinig ngunit kalaunan ay nawalan siya ng malay. Nagtapos ang pelikula sa kanyang pagpanaw habang narating ng kanilang bangka ang The Tomorrow. Maririnig ang masayang tawa ng mga bata mula sa barko, na nagbibigay pag-asa sa muling pagsilang ng sangkatauhan.